I'm Jed Mendoza and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Hindi natin alam kung kailan may injury ang mga star players. At in case mangyari ito ay dapat ready ang mga PBA teams tumingin sa mga free agents gaya ng list na gagawin natin ngayon. Sisimulan po muna natin sa top 10 point guards. Ito na nga pa sisimulan na natin. Sa rank 10 ay ang 5'11" na si Hubert Cani. Nung na-drop si Hubert ng Blackwater ay halos di ito nabigyan ng exposure dahil sa dami ng kasabay niyang young point guards that time. Malaking bagay ang paglalaro niya sa Blackwater 3x3 team ngayon dahil dito ay naipapakita niya pa din ang kanyang kondisyon at high basketball IQ in case i-elevate siya ng bossing sa 5v5 o ng ibang PBA teams. Sa rank 9 ay 6'2" na si Ael Banal. Si Ael na siguro ang tallest point guard free agent at alam naman natin kung gaano kahalaga ang size ngayon sa PBA sa kahit anong posisyon. Naipapakita pa din naman niya ang kanyang reliable decision making sa PBA 3x3. Kaya't kung biglang may PBA coach na maghahanap this season ng tall combo guard ay pwedeng consider itong si Ael. Sa rank 8 ay ang 6 feet na si Jeff Manday. Matagal na maganda ang pinapakitang performance ni Jeff individually sa PBA 3x3. Pero kung biglang may maghahanap this season ng scoring point guard ay dapat nasa options nila si Manday. Sa rank 7 ay ang 5'11" na si Chris Bitoon. Si Bitoon na siguro ang best pass first guard sa list na to. Alam naman natin na halos lahat ng PBA teams ay marami ng scorers. Kaya kung team player talaga ang hahanapin ng isang PBA coach, ay si Bitoon na yun na nagkampiyon na din sa MPBL. Sa rank 6 ay ang 5'8" na si Orlan Wamar. Si Orlan na siguro ang isa sa most efficient outside shooter sa list na to. At halos every season ng MPBL ay naipapakita niya ito. Kahit kung efficient 3-point shooting point guard ang hahanapin ng isang PBA team, ay talagang dapat i-consider si Orlan. Sa rank 5 ay ang 6 feet na si Reden Zelda. Maganda naman ang pinakita ni Reden sa last PBA season. Pero dahil loaded na ang guard rotation ng Phoenix ay na-release din siya dito. Pero once maglaro siya sa MPBL for sure ay tataos ulit ang value niya sa mga PBA teams. Sa rank 4 ay ang 5'11" na si Travis Jackson. Isa si Travis na nakakagulat na nawala sa PBA. Hopefully ay may malaruan muna siya upang bumalik ang confidence niya. Pero dahil sa kanyang elite scoring skills at under 30 years old pa naman siya ay posibleng makabalik pa siya sa PBA. Sayang din kasi si Travis dahil masyadong maiksi pa ang PBA career niya para sa isang former top 5 pick. Sa rank 3 ay 5'8" na si Roy Sumang. Wala pa din nagbabago sa laro ni Roy. Explosive pa din siya sa transition at anytime ay pwedeng gumawa ng 20+. Kaya for sure ay di siya na mawawala sa options ng mga PBA teams na maghahanap ng scoring guard. Sa rank 2 ay 5'10" na si Almon Bosotros. Grabe na ang pag-dominate ni Almon sa PBA 3x3. Halos every conference ay sila ang nagkakampiyon. Kitang-kita na mas fit ang laro niya sa 3x3. Pero kung sakaling may maghanap ng veteran point guard shooter ay dapat nasa options pa din nila si Almon. At ang best point guard free agent natin ngayon ay ang 5'9" na si JC Marcelino. Patuloy pa din pinapakita ni JC na talagang PBA caliber siya. Maliban sa pagkakakuha niya ng MVP sa last MPBL season, ay pinakita niya this season na siya pa din ang most dominant point guard sa MPBL. Kahit sa dami ng bagong ex-pros. Kaya sa tingin ko ay dapat may magbigay na uli ng chance na PBA team dito kay JC na talagang instant scorer lalo na sa transition. Next week ay ang top shooting guards naman po ang gagawin namin at ang mga current leagues na nilalaroan ng mga free agents natin ang ating basis. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.